4 tips kung paano mag-fasting. Alam niyo ba ang fasting ang pinaka-epektibong paraan para mapalapit sa Diyos, to pray effectively, and to overcome temptations. Kasi ang fasting ay simply denying yourself, your fleshly desire, your earthly desire. At kapag ginagawa mo yan, you become more and more spiritual. Sabi sa Joel 2 verse 12, "That is why the Lord says, turn to me now while there is time. Give me your hearts. Come with fasting, weeping, and mourning." At bago mag-start ng ministry si Jesus, di ba? Nag-fast siya ng 40 days and 40 nights. After nun, tinempt na siya ni Satan. So tip number 1, dapat may purpose ka or may reason ka kung bakit ka magfa-fasting. And syempre, dapat may plano ka. Kung magfa-fast ka ba ng isang buong araw, ng walang food or water, or single meal lang, or may period of time lang. At hindi to applicable sa lahat ng tao, ha? Depende sa health condition nyo. So if you plan to fast for a longer period of time, see your doctor first. Okay? And again, dapat may reason ka. For example, if you are praying for something, or may isang bagay kang pinagdadasal, or pwede namang gusto mo lang mag-grow spiritually. Kasi ang fasting is drawing near to God. Second tip, stop eating. Biblically, ang fasting ay titigil ka talaga sa pagkain. Just like what Jesus did, di ba? Hindi siya kumain, hindi siya uminom ng tubig. Kasi may mga nagsasabi ngayon na nagpa-fasting daw sila sa social media, electronic devices, sa dessert, or some type of food. Hindi po yan fasting. Ang tawag dyan, giving up to God. Ang fasting ay hindi ka talaga kakain. To deny yourself, to deny your flesh, para madisiplina ka, kasi it will be a battle kapag gutom ka, di ba? Number 3 tip, keep it between you and God. Ikaw at ang Diyos lang dapat ang nakakaalam niyan. Sabi sa Matthew 6:16, "And when you fast, don't make it obvious as the hypocrites do, for they try to look miserable and disheveled so people will admire them for their fasting. I tell you the truth, that is the only reward that they will ever get." So malinaw dyan na huwag mo sabihin sa iba, kahit sa pamilya mo. Huwag mo rin i-announce sa buong mundo na, nagpa-fasting ako, I'm holy. Mali yan. Okay? Pero kapag may nagtanong sa'yo, sabihin mo. Huwag tayo magsinungaling. For example, sa loob ng bahay nyo, mapapansin ka na hindi ka nakain. Pag tinanong ka, nagpa-fasting ka ba? Sagutin mo, yes. Pero kapag hindi naman, kasi ako, for example, kapag niyakag ako kumain, pero nagpa-fasting ako, sinasabi ko lang na, hindi, mamaya na lang. Pero kapag tinanong ako, sasabihin ko. Number 4 tip, samahan nyo yung fasting nyo ng prayer at ng pagbabasa ng Biblia. Marami tayong makikitang example sa scripture na habang nagpa-fasting sila ay nagpe-pray sila. Bakit? Fasting is not just stop eating. Fasting is drawing near to God during those times of hunger and death to self. At magagawa natin yan through prayer and reading Bible. Ako, when I fast, I spend more time reading my Bible. Why? Kasi ang daming revelation na binibigay sa akin ng Diyos. At naiintindihan ko siya kasi spiritual ako eh. Diba? God is a spirit. And when we become more spiritual, mas malinaw yung boses niya, mas maintindihan natin kung ano yung sinasabi niya sa atin. At mas mararamdaman mo yung presence niya. Totoo yan. Minsan nga, feeling ko nasa tabi ko lang talaga siya. At parang pag pumikit ako, mapapanaginipan ko agad siya at kakausapin niya ako. Ganon ka-effective ang fasting. Kasi you will become more spiritual. Kaya sabi ko rin sa umpisa ng video, pinaka-effective to para mapalapit sa Diyos, para marinig mo siya lalo. And ayun lang. I hope that helps. And curious lang ako, ano ang pinakamatagal na fasting na nagawa nyo? Let me know. Thank you and God bless you all.